Naniniwala ka bang meron ng pinili ang Diyos na iligtas? At kapag naniniwala ka na meron ng pinili ang Diyos na iligtas, ibig sabihin lang yan, naniniwala ka din na meron ng pinili ang Diyos na hindi iligtas. Kawawa naman. So paano na lang kung isa tayo sa napiling hindi iligtas ng Diyos pero gusto nating maligtas? Paano na lang? So nawalan ba tayo ng freedom of choice? Kaya atin pong suriin ng maigi itong naisulat sa Ephesians chapter 1 verse 4 hanggang 5. Ganito po ang naisulat. Bago palikhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pagkikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili na tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kalulhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Ayon dito, bago palikhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo. Sino ang pinili ng Diyos? Ito ay ang mga taong katulad ni Apostol Pablo dahil siya ang nagsalita dito. Ang sabi niya, pinili na tayo. So itong tayo ay tumutukoy sa mga taong may pananampalataya tulad ni Apostol Pablo. Kaya pinili ng Diyos ang mga taong may pananampalataya katulad ni Apostol Pablo dahil ito ang mga taong tumanggap at sumampalataya ng tapat sa Panginoong Hesus. Kaya sila ay piniling maging anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Kaya sila ay itinuring na matuwid dahil kay Kristo at hindi dahil sa kung ano ang kanilang ginawa, kundi ito ay dahil sa kung ano ang ginawa ni Jesus sa cross para sa mga taong tumugon sa kanyang panawagan. Dahil ang lahat ng tao ay gusto makasama ng Diyos sa buhay na walang hanggan. At dahil sa kanyang pagmamahal sa mga tao, pinagkalooban niya ito ng kalayaan sa pagpili. Hindi niya ginawa ang tao na parang robot na maging sunod-sunuran sa kanyang gusto. Kaya doon pa lang sa Garden of Eden, na-exercise na nila Adan at Eva yung kanilang kalayaan sa pagpili. Kaya nandoon yung bungang kahoy sa pagkakilala ng mabuti at masama. At kaya sila Adan at Eva ay nagkasala dahil ginamit nila ang kanilang kalayaan sa pagpili na suwayin ang utos ng Diyos. At dahil dito, dumating ang kamatayan sa buhay ng tao dahil ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus upang tayo ay tubusin mula sa sumpa ng kamatayan. Pero kahit pa ibinigay na ng Diyos ang susi ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, pero hindi rin po ito nangangahulugang sinirado na ng Diyos ang kalayaan ng tao sa pagpili dahil gusto niyang iligtas ang mga tao. Kundi ang tao ay malaya pa rin magpasya kung tatanggapin ba niya o hindi ang kaligtasang inaalok ng Panginoong Hesus. Kaya sa panahon natin ngayon, may mga taong tumanggap at nagpapasakop sa Panginoong Hesus dahil gusto nilang maligtas. At siyempre, meron ding hindi. Kaya nga meron mga tao na pinili nilang sambahin si Satan. Kaya merong Church of Satan. Dahil ang tao ay merong kalayaang pumili. At kung ano yung pinili niya, ay yun din ang aanihin niya. Halimbawa, kung magtanim ka ng papaya, ang bunga niyan ay papaya. Hindi pwede magtanim ka ng saluyot dahil gusto mong kumain ng mangga. Dahil kahit anong gawin mo, ang saluyot ay hindi talaga yan mamunga ng mangga. So ganun din sa usaping kaligtasan ng tao. Kung gusto nating magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, kailangan nating tanggapin si Jesus. Dahil yan ang nais ng Diyos upang maligtas ang lahat ng tao, kaya niya inalay ang kanyang sarili sa cross. Pero hindi rin pipilitin ng Diyos ang sino mang ayaw tumugon sa kanyang panawagan. Kaya sinabi ng Apostol Pablo na pinili tayo. So kung merong pinili, meron ding hindi pinili. So bakit merong hindi pinili? Dahil ayaw nilang tanggapin si Jesus na Diyos at tagapagligtas. At sino naman ang pinili? Ang sabi ni Apostol Pablo, pinili tayo. Sino itong tayo? Ito ay ang mga taong tumanggap sa panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapasakop at pananampalataya sa Panginoong Hesus. At kaya tayo ay pinili, hindi dahil sa tayo ay karapat-dapat, kundi kaya tayo ay pinili dahil merong nagtubos sa atin mula sa sumpa ng kasalanan. Pinili tayo dahil nilinis tayo ng dugo ni Jesus na nabuhos sa cross, kaya tayo ay nai-reconcile sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So nakita natin ang dahilan kung bakit may pinili at hindi pinili. Ito ay dahil sa hindi kinokontrol ng Diyos ang isipan ng tao. Hindi niya pinipigilan ang tao na gamitin nito ang kanyang kalayaan sa pagpili kahit pa gusto niyang maligtas ang lahat ng tao dahil gusto niya itong makasama sa buhay na walang hanggan. Kaya yung sa John chapter 3 verse 16 na favorite memory verse natin, yan po ay may kinalaman din sa freedom of choice ng tao. Kung tatanggapin ba ng tao ang biyaya ng kaligtasan o hindi. Dahil ang sabi dyan, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him, kung sino lang ang maniniwala. Hindi sinabi ng talata na, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that everyone shall not perish but have eternal life. Hindi po ganyan ang sinabi ng talata dahil merong freedom of choice ang lahat ng tao. Kaya ang sabi dyan ay, whoever believes in Him, sa Panginoong Hesus lang, hindi kung kani-kanino. So whoever believes in Jesus shall not perish but have eternal life. Wala nang ibang daan tungo sa buhay na walang hanggan kundi si Jesus lang.
Kaya ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya tayo ay pinili ng Diyos, hindi dahil sa tayo ay karapat-dapat, kundi kaya tayo ay pinili dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya niya inalay ang kanyang sarili sa krus. Follow for more, kaibigan. God bless sa ating lahat.